Happy Sunday! Pasensya na po kayo at late upload. Ito nga po pala yung mga clips namin noong nakaraang linggo. Inuna po muna kasi namin na may upload yung pagpapakain namin nung New Year. Salamat nga po pala sa lahat na nagpapadala sa amin ng dog food at cat food. Kundi dahil sa inyo, hindi po marami yung mapapakain namin. At laking tulong din po nito sa amin dahil kahit papano nakakatipid po kami. Dahil araw nga ng linggo, magtitinda din kami niyan. Umagang-umaga pa nga lang nakita ko na to sila naglalaro, naghaharutan. Paano ba naman itong si Colette, yung kulay brown, inhit ata. Kaya ito, paaligid-aligid sa kanya yung mga lalaking aso. At nung nakita na kami nitong black and white, nakatambay na siya kagad sa harap namin. Kahit hindi pa nga kami nakakalatag niyan. Nakakakalahati pa nga lang ako ng ayos ng mga ititinda namin. Kinukulit na ako ng asawa ko, nabigyan ko na nga sila. Kaya ayun, hindi ko naman din sila matiis. Kaya pinakain ko na sila ng almusal nila. Binigyan ko na nga rin pala sila ng tubig niyan. Para tuwing magagawi sila dito sa pwesto namin, may babalik-balikan silang tubig. Dahil kasi pagkatapos kumain ng mga yan, maggagala na ulit yan. Paikot-ikot lang naman sila dyan at kung saan-saan tatambay. Tapos pag nagutom yan sila ulit, babalik ulit yan dito sa pwesto namin. At mas palagay ako kapag ganoon sila, kapag nakikita ko sila dito na malapit lang sa amin. Mas nakakasigurado ako na safe sila. Ayoko kasi sila ng patawid-tawid. At ito naman sumunod, bagong saltalan din tong aso na to, nagawi lang siya dito. Kaya pinakain na rin namin siya. Tignan nyo naman kung paano ako tignan ni black and white dito. Kinakausap ko siya niyan habang nagtatakal ako ng pagkain. Paano? Tamang abang talaga siya sa akin. Nakikipagtitigan nga ako sa kanya niyan. Kinakausap ko siya na parang tao. Nakailang refill na nga ako niyan. Gutom na gutom kasi talaga sila. Pagkatapos niyan, dinaanan na namin si Colette. Mabuti nga dahil kahit inhit siya, bibo pa rin talaga siya at namamansin. Binigyan na rin namin siya ng pagkain niyan at kumain din naman siya. Akala ko nga nung una itatanggihan niya yung pagkain dala namin. Usually kasi ang mga aso na inhit, madalas walang gana kumain. Focus lang sila sa goal nila. At uhaw na uhaw nga siya. Puro dahil nga sa dami ng humahabol sa kanyang lalaki. Kung tutuusin, ayoko na mabuntis siya. Dahil nga mas kawawa kung mabubuntis siya. Paano na lang din kapag nanganak siya at magkaroon siya ng mga puppies, di magiging pagala-gala lang din. At ang worst doon, mamaya hindi mabuhay. Pero may mga kausap na rin naman kami ng mga ibang tao na gustong umadapt kay Colette, kaya sana matuloy din yun. Praying at hoping kaming mag-asawa para mapanatag na din kami na mapunta siya sa magandang kalagayan. At hindi namin makakalimutan na dumaan dito kay Muning dahil nga nag-iisa na lang siya dito. Tignan nyo naman, napakaganda niya. Kahit na kusang gala siya, napakalinis niya pa rin talaga. Hindi niya hinahayaan na madumi yung katawan niya. Nakakatuwa nga dahil ininom niya yung dala namin tubig. Alam nyo ba, sinubukan namin na bigyan siya ng kanin yan dahil nga sobra rin yung dala namin. Pero napansin namin na mabagal siya kumain at parang nawalan siya kagad ng gana. Kaya nag-switch kami sa cat food. Binigay na lang talaga namin yung isang lata para sa kanya. Ay, hindi pala. Dahil nga may sumulpot na isang pusa, tignan nyo naman, napakailap nito. Dahan-dahan pa yan na lumalapit sa pagkain niya. Kasi kahit anong tawag namin sa kanya, hindi siya lumalapit. Kaya ginawa namin, iniwan na lang namin yung pagkain para siya na lang kusang lalapit doon. At binidyohan na lang namin siya sa malayo. Bali, hati nga pala sila niyan sa dala namin na cat food. At ito naman yung last na pinakain namin. Napakagandang aso nito. Hula ko nga may lahi ito. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa dahil madalas nakikita namin tong tinatali dyan. Ewan ko ba, madalas siyang tinatali dyan kung kailan mainit pa. Hindi ko rin naman maabutan kung sino bang may-ari sa kanya. Kaya ang ginagawa na lang namin tuwing naaabutan namin siya, binibigyan namin siya ng pagkain. Siya nga pala yung ginabi ko sa inyo noong nakaraan na tinahulan ako. Medyo agresibo siya. Siguro dahil sa gutom. Dahil nga alam namin na kulang siya sa pagkain. Kaya nung unang bigay ko pa lang sa kanya, pinuno ko na kagad yung plato niya. At binigyan ko pa nga siya ng pangalawa. At umabot hanggang 3. Talagang binusog namin siya. At binigyan rin namin siya ng maraming tubig para makasigurado man lang kami mabubusog namin siya. Yun lamang po at salamat sa pagsuporta nyo at panonood ng mga videos namin. Next week po ulit.